in swimsuit. So inyong napanood mga kapolitika itong si Cyril Payumo dahil siya po ang pahabol na nagwagi ng Best in National Costume dito sa bansang Vietnam sa katatapos lang ng Miss Charm International 2025. So humahakot ngayon ng Best in National Costume ang ating bansa. Even doon sa kanilang sa Miss Universe 2025 ay wagi itong si Atisa Manalo. Then last year sa Miss Universe 2024 ay panalo rin po tayo sa Best in National Costume, and then ngayon naman ay wagi pa rin po tayo sa NatCos dito sa Miss Charm. At ito ay patunay kung gaano kahusay at kagaling ang mga Pilipino pagdating sa designing. Samantala nagbigay po ng kanilang reaksyon mga kapolitika itong mga Mexican dito sa katatapos lang na Miss Charm dahil meron kasing eksena doon na nahulog itong corona ni Miss Venezuela dahil siya nga ang kinoronahan bilang Miss Charm 2025. So nagbigay ng kanilang opinion itong mga Mexican dahil pareho lang daw ito doon kay Fatima na nahulog yung corona doon sa Miss Universe 2025. Muntikan nang mahulog yung corona ni Fatima, buti na lang ay nasalo niya ito. So same lang daw ito dito sa case or sa sitwasyon ni Miss Venezuela. So ang comment ng mga Mexican ay mas maganda pa daw yung kanilang pambato dito sa Miss Charm kung ikukumpara dito sa kinoronahan na si Miss Ana Flores ng Venezuela. So ito daw ang sitwasyon ni Miss Venezuela is pareho daw ito doon sa sitwasyon ni Miss Fatima na kung saan is nahulog itong corona doon sa kanilang crowning moment. Mexican knows how to accept the triumphs of other countries, but was not Mexican the Miss Universe because they would already be criticizing her for stumbling on more than 3 occasions, and not to say the fall of the crown. That the same happened to Fatima, and were already pages of the South saying she had fallen because she didn't deserve it. Hopefully, and with this understand that a crown is not won by having the best performance, the best runway, nor by being the most beautiful. My respect and recognition for the triumph of the Venezuelan, but hopefully your people learn to respect the triumphs of others, because I have not seen only Mexicans scream that it was fraud or attack this Miss Universe on social networks. So ang sabi dito mga kapolitika kasi itong translation ng artificial intelligence minsan is nakakalito. So ang sabi nila is dapat respetuhin daw ng mga Venezuelan itong pagkapanalo ni Fatima dahil doon sa eksena daw ni Fatima na kung saan is nahulog yung corona, sinabihan daw si Fatima na hindi niya deserve yung crown. So pareho lang din ito dito kay Venezuela na kung saan ay nahulog yung corona, and then usap-usapan siya dito sa social media na ang sinasabi ay hindi daw para sa kanya yung crown. So dapat daw respetuhin itong si Fatima. So ang point dito mga kapolitika is hindi lang mga Pilipino ang nangbabash dito kay Fatima base dito sa kailang statement. So alam nila na hindi lang mga Pinoy ang nangbabash dito sa social media, pero kung makapost sila minsan mga kapolitika ay tila ba sinisisi nila na buong Pilipinas daw ang nangbabash dito sa kanilang kandidata na si Fatima Bush Fernandez. So yun po, klaro na hindi lang mga Pilipino ang nang-aaway at nagko-comment ng negatibo dito kay Fatima. Okay? So tapos na ang Miss Charm at tayo is nangangamba naman dito sa maging laban ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025 na kung saan ay gaganapin sa parehong bansa. So kung meron mang luto-luto na maganap dito sa meron mang luto na naganap dito sa Miss Charm, asahan natin mga kapolitika na baka pareho lang ang mangyayari dito sa Miss Cosmo 2025. So kung makapasok siya sa top 10, yun ay dahil nangunguna siya sa botohan, but hopefully ay hindi magiging iba ang maging iba ang kapalaran ni Chelsea Fernandez. Pero sa nakikita natin ngayon ay parang pareho ang maging direksyon ng magiging laban ni Chelsea Fernandez. So yun mga kapolitika ang ating masasabi, at ngayon ay day 18 na dito sa kailang kompetisyon sa Miss Cosmo 2025, at yung ganap nila today mga kapolitika is nasa golf charity tournament itong mga delegates ng Miss Cosmo 2025.
So pag dito talaga sa Vietnam ay aasahan talaga natin mga kapolitika na yung Thailand, yung Vietnam at yung Indonesia ay laging nasa top 5 yan. So yun yung aking na-observe. Ewan ko lang kung na-obserbahan nyo pag dito sa Vietnam yung venue ay laging andyan yung Vietnam, yung Thailand at yung yung Indonesia sa top 5 nila. Hindi talaga nawawala yan kahit napakaalanganin nung hindi naman sa pero the fact na this is a beauty contest, obviously is dapat meron talagang masasabi natin na beauty or charm yung kanilang delegates. Pero sa nakikita natin dito na pinili talaga itong si Vietnam na ipasok sa top 12 ay halatado na luto talaga ang kanilang kompetisyon. So tingnan natin kung dito sa Miss Cosmo is ganun pa, andyan pa rin yung Vietnam, yung Indonesia na talagang pinipilit nila na makapasok sa top 5. So yun ang kultura pag dito sa Vietnam ang venue. Okay? So yun ang aking personal na observation. So dito naman sa national costume ni Cyril Payumo I believe na maganda naman yung kanyang natkos na sinuot doon sa preliminary competition, pero malaki rin ang possibility na ito ay pampalubag-loob na lang or consolation prize na lang para sa Pilipinas. Although maganda naman dahil hindi naman tayo gumastos at naglabas ng malaking salapi dito sa Miss Charm, so okay lang na ganoon ang placement ni Cyril, kasi sinasabi ko nga is hindi masyadong attractive para sa akin yung beauty ni Cyril. So ewan ko sa inyo mga kapolitika kung kayo ang tatanungin, pero kung ito yung placement ni Cyril and then hindi naman tayo naglabas ng salapi, sa tingin ko ay wala tayong regrets or wala tayong dapat na panghinayangan dito sa kanyang ranking sa Miss Charm 2025. Okay? So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa pagkapanalo ni Cyril Payumo sa national costume? At ano rin po ang inyong masasabi dito sa pagkapanalo ni Miss Venezuela bilang Miss Charm 2025? Do you think mga kapolitika na deserve niya ang corona? At sa tingin nyo ba ano ang maging kapalaran ni Chelsea Fernandez matapos itong naging resulta ng Miss Charm 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, dahil ngayon po ay 18th day na dito sa Miss Cosmo 2025, narito po ang mga pinakasariwang update sa live ni Chelsea Fernandez sa kanyang social media account. Ganito pala mag-pageant. Dapat talaga pag nag-pageant kayo, prepared kayo bago kayo pumunta dito. Kasi hindi nyo na magagawa yung mag-review pa kayo. Hindi na. Kasi araw-araw loaded ang schedule. Ay, ganito na lang kaya buko bukas. Crunch ako. Magtitirintas ako bukas. I'll do braided hair tomorrow. Because we're going to leave here at 4 a.m. That's why we have to rest early. But I have to take a shower and try to go to the gym, take a shower, and rest. Ito. Ayan. Ginoo. And call ko na box. Maupay nga gabi. Yeah, I'm very fluent in Waray. Actually, Waray was my first ever language. Waray was the first ever language that I have spoken. So I'm very, very fluent in Waray. Mas fluent pa ako mag-Waray kaysa Tagalog and English.
I was born in Tacorong. However, I was raised in MacArthur, Leyte. And then we just moved to Manila when I was in 3rd grade up until high school, and then went back to Tacloban to study for college, and then moved to Manila again to work. So after I graduated, I decided to stay again in Manila since we have a house in Manila, and of course the opportunities are there. I want a massage. Oh God, I want a massage. After Miss Cosmo, I promise I'm gonna get a massage. Massage. So yeah, it's the story of my life. Story of my life. Bruja. But I love my makeup today. I forgot to contour my face and to put nose line. Hello po sa lahat ng mga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. I should finish eating and see if I can go to the gym. In Tacloban, I studied college in Tacloban. I took a Bachelor of Arts in Mass Communication, but my major was broadcast journalism. And I was the only one who graduated from that course during that year. So I had major subjects that I had to go to alone because I don't have classmates. And I think we were just 6 when we graduated back in 2019. I had only 5 classmates. And our professor decided that we should be like teammates for our thesis. Because I don't have any classmates and I can't do my thesis alone. So I was the only one who graduated from that course. Ewan ko, bakit walang kumuha ng course na yan? So, 4 of my classmates graduated from mass communication. So, general na course. Well, the other one was, she took up journalism. I think I had like 4 major subjects. And I had no classmate. I was just alone. Yeah, English ay halata. Di ako sanay. Third language ko na nga lang ang English. Mas fluent pa ako magwaray kaysa Tagalog.
Okay, I'm done eating. I'm done eating. I'm done eating. Wala mo ng mentality ngayon. Pagod si ante. Hindi ako maka-joke. Funny ba ako? Feeling ko trying hard ako maging funny. Pero ewan ko, natural na lang lumalabas yun. Miss kita! Baby, pagod na. Pagod na ako dito. Nabulunan pa ako. Oh my God, Umaga baby, ba I missed dyan? you. Shit, nawala ako. Umaga ba dyan? Oo. 8 hours ba ang gap natin? Oo, baby, I miss you. Nakakainis. Ito. Ay, Ito, doon ko I'll show you pamangkin ko outside. eh. Ha? Naalala mo? Ay, oo nga, may araw. Baby, malamang 4 hours difference, diba? Ah, totoo ba? Oo. Uy, pumunta ka na dito, baby. May bahay Loko, na ako. natropa ako dyan sa Dubai. Naalala mo na wala ako dyan sa airport. Pumunta ka ulit dito, tapos dito ka na matulog sa bahay kasi may bahay na ako, baby. Congratulations. May bahay na ako here. Grabe yun. Naalala ko yung mga usapan natin sa mga gastos-gastos. Oh, sige, wag mong Oo, i-release pero, yan. wow, grabe yun, baby. Baby, punta ka dito. Sige, pamasayan mo ko. Wala akong problema dyan. Baby, anong ganap na sa laban mo? Galingan mo. Wag na. Baby, grabe. Kapagod. Mas Bakit ka? nakapagod pa sa Miss Universe kahit 4 months yun. Bakit? Kasi syempre, 3 weeks lang pero sunod-sunod schedule. Eh, sa atin din naman eh. Sa Miss Universe din. Pero at least we had like 2 days off. Hindi din? Hindi din. Pagod rin, oh. Ako din? Baby, I miss you. Baby ko. Ay, may aso ka na dyan? Yeah, baby. Here is Bago siya Tanya. or dati pa? Mag 6 months na siya sa akin. Ah, tagal na rin. So after Miss... Binili ko siya no. Sakit ah. Baby ko, ang laki ng bahay mo dyan. Baby, oo. Punta ka na. Dali ka na tayo sa bed. Proud ka. May regalo pa ako sa'yo. Oo nga. Oo nga. Yung Wala tinanong na mo sa akin. Bukod doon, Gano'n, baby. nakati meron ng pa. ulo ko. May Baby, kuko ba ako? Palakubakin ka kasi, baby. Masyado kasi, baby, uso kasi ligo. Gusto mo makita ang dumi? Baby, Tingnan mo. listen.